Paano ba ginagawa ang mga kalsada? Hey guys, welcome to Konkretong Kaalaman. Civil Engineering Simplified para sa lahat. Mga kasolid, aminin natin, kapag may bagong kalsada, masaya tayo. Pero kapag may lubak na agad pagkatapos lang ng ilang buwan, ay nako, kagagawa lang ah. So ang tanong, pangit ang gawa? O may hindi tayo naiintindihan sa paggawa ng kalsada? Sa video na to, ipapaliwanag natin step by step kung paano ginagawa ang kalsada, mula lupa hanggang sa final pavement. At mas importante, aalamin natin kung bakit may mga kalsadang mabilis masira, kahit mukhang okay naman yung una. Kasi hindi lang semento o asphalt ang usapan dito. Engineering plus tamang proseso plus maintenance yan. Ano ang mga layers ng kalsada? Ang kalsada parang sandwich. Hindi lang siya isang patong ng semento o asphalt. May tatlong pangunahing layers. Subgrade, ito yung natural na lupa. Base, subbase, bato at graba para sa lakas. Surface, asphalt o concrete, ito yung nakikita natin. Kung mahina ang ilalim, kahit gaano kaganda ang ibabaw, masisira pa rin. Parang bahay, kahit maganda pintura mo, kung mahina ang pundasyon, babagsak din. Paano ginagawa ang kalsada? Step 1. Planning at surveying. Lahat ng kalsada nagsisimula sa plano. Hindi po pwedeng bahala na si Batman. Dito pumapasok ang mga engineer para magsagawa ng topographic survey upang malaman ang elevation ng lupa. Dito rin tinatakda ang disenyo kung saan dadaan ang tubig o drainage system para hindi bahain ang kalsada. Dapat ma-identify din bago simulan ang design kung ilang sasakyan ang dadaan. Step 2. Clearing at grubbing. Pagtapos na ang plano, linis muna tayo. Tinatawag itong clearing and grubbing. Inaalis ang lahat ng sagabal sa dadaanan ng kalsada gaya ng mga puno, malalaking bato at damo. Kinakailangang malinis ang right of way bago magsimula ang konstruksyon. Step 3. Earthwork at subgrade preparation. Ito ang paghuhulma sa mismong lupa o subgrade. Hukay dito, tambak doon, pagpapantay-pantay. Excavation. Paghuhukay sa mga matataas na bahagi. Embankment. Pagpuno ng lupa sa mga mabababang bahagi. Compaction. Ginagamitan ito ng pison para masigurong siksik ang lupa at hindi ito lulubog pagdaan ng panahon. Dito pa lang, pag tinamad ka, siguradong lalabas ang problema sa huli. Step 4. Subbase at base course. Ito ang muscle ng kalsada. Naglalagay ng mga layer
na pinagsama-samang bato at buhangin o aggregates. Ang mga layer na ito ang nagsisilbing foundation na sumasalo sa bigat ng mga sasakyan. Kailangang i-compact ulit ang bawat layer habang binabasa para mas lalong tumibay. Step 5. Pavement. Dito na ilalagay ang final layer ng kalsada. Pagbubuhos ng semento o paglalatag ng aspalto sa ibabaw ng inihandang base. Step 6. Installation of drainage at shoulders. Habang ginagawa ang kalsada, sabay ding itinatayo ang mga kanal o drainage sa gilid. Mahalaga ito para hindi maipon ang tubig sa kalsada na siyang pangunahing dahilan sa pagkasira nito, yung mga potholes. Kaya may kanal, culvert at drainage. Kapag walang maayos na daluyan ng tubig, kahit bago ang kalsada, good luck na lang sa tag-ulan. Paalala, ang bawat hakbang ay dumadaan sa quality control o testing upang masiguro na pasok sa standard ang tibay ng kalsada bago ito buksan sa publiko. Ngayon, ito ang pinakaimportanteng tanong. Maraming dahilan kung bakit mabilis masira ang mga kalsada sa Pilipinas. Mula sa natural na aspeto hanggang sa paraan ng paggawa at paggamit nito. Mahinang subgrade. Hindi properly compacted ang lupa. Lumulubog. Problema sa drainage at tubig. Tubig kalaban ng kalsada. Ang tubig ang isa sa pinakamalaking kalaban ng kalsada. Kung walang maayos na drainage system, naiipon ang tubig ulan sa ilalim ng aspalto o semento. Seepage. Kapag nabasa ang base ng kalsada, lumalambot ang lupa sa ilalim na nagiging sanhi ng paglubog, yung mga potholes o pagbitak kapag nadaanan ng sasakyan. Substandard materials. Tipid sa graba, tipid sa kapal. Problema later. Minsan, ang kalidad ng halo o mixed design ay hindi sapat. Maaaring kulang ang semento o hindi tamang klase ng graba ang ginamit. Overloading. Truck na lampas sa timbang, parang dinadaganan ang kalsada. Ang bawat kalsada ay may itinakdang load limit. Madalas na dumadaan ang mga truck na sobra-sobra ang bigat ng kargamento. Ang sobrang pressure na ito ay nagiging sanhi ng mabilis na pagkapagod ng materyales o fatigue. Kaya madaling madurog ang aspalto o maputol ang bakal sa loob ng semento. Poor workmanship. Minsan, minamadali. Hindi sinusunod ang tamang proseso. Kung hindi sapat ang panahon para sa curing ng semento, hindi nito maaabot ang maximum strength bago pa madaanan ng mga sasakyan. Extreme weather conditions. Dahil sa climate change, nakakaranas tayo ng sobrang init at matinding ulan. Thermal expansion. Ang matinding init ay nagiging sanhi ng pag-expand ng semento na nauuwi sa pagbitak. Bagyo. Ang madalas na pagbaha ay unti-unting naglulunod at nagpapahina sa pundasyon ng kalsada. Lack of maintenance. Hindi agad naaagapan ang maliliit na bitak. Kapag ang isang maliit na crack ay hindi agad nasilan, papasok ang tubig dito at lalong lalaki ang sira.
hanggang sa maging malaking hukay o pothole. Kaya dapat alagaan para may forever. Myth: mas makapal equals mas matibay agad. Reality: depende sa design at lupa. Myth: cement equals forever. Reality: may lifespan din yan. Myth: kasalanan agad ng kontraktor. Reality: minsan design, minsan maintenance, minsan usage. Hindi magic ang matibay na kalsada. Kailangan tamang design, tamang materials, tamang execution, at tamang maintenance. At oo, malaking factor din ang paggamit natin, lalo na overload. Kung may project sa area ninyo, bantayan ninyo. Tanungin ninyo, may drainage ba? Tama ba ang kapal? Quick recap. Ang kalsada ay may layers, hindi lang yung nakikita sa ibabaw. Importante ang compaction at drainage. Maraming dahilan kung bakit nasisira, hindi lang isang factor. At ang kalidad nakadepende sa buong proseso. Maraming salamat sa panonood. Kung may natutunan ka today, hit like, comment, share, at subscribe sa Konkretong Kaalaman para sa mas simple pero solid na engineering topics. Anong infrastructure topic ang gusto mong mapag-usapan next? Tulay? Bahay? Flood control? Comment mo lang. See you sa next video!